Kung tayo po mga kapatid may Biblia, buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 13 hanggang 19. Ito po ay tungkol sa pagpahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, ang sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremiah kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa inyo, ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang itinagubiling sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, palakpakan po natin sa Lord, purihin po natin ang Diyos. At maaari na po tayong maupo sa oras po ito. Ayan, praise the Lord. So nasa sa lahat, ako po yung nagpapasalamat kay Lord na muli nakarating po sa lugar ng Windsor. It's supposed to be, hindi po ako yung nasa dito. No? Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa ng mabubuti para sa ikabubuti ng lahat. Amen? Sige po, yan, salamat. No? So dito mga kapatid, yung ating pong pag-aaralan, napakasimple lang naman po ito mga kapatid. Ito po ay tungkol sa katanungan ni Jesus. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay natin, marami tayong mga question na kung minsan, naghahanap tayo ng kasagutan. Di ba? Na kung titignan natin mga kapatid, no, tayo mga Pilipino, sa mundo, ang daming country, di ba? Hindi ba kayo nagtataka bakit kayo pinanganak sa Pilipinas? Di ba? Na pwede naman tayo panganak na nandito sa Canada para at least Canadian na tayo. Di ba? No? Ano ngayon, nagtataka na. So, minsan sa buhay natin, marami tayong katanungan na minsan naghahanap tayo ng sagot. At minsan mga kapatid, yung iba na napapagod na sa kahihintay ng sagot. Di ba? Diba? Parang minsan yung mga taong nanliligaw, di ba? Nanliligaw siya, siyempre hinihintay niya ang sagot, no, sa kanyang nililigawan. So yung iba, dahil sa tagal ng paghihintay niya ng sagot, hindi niya ngayon, nag-iisip na siya. Anong sasagot nito sa akin? Gusto niya ba ako? Hindi. So maraming pwede kasing pumasok sa isip ng isang tao na naghahanap ng kasagutan. Amen. At siyempre, kapag ikaw ay nagtatanong, kailangan ang tatanungin mo tamang tao. Kasi mamaya, baka tanong ka lang ng tanong at hindi mo makinikilala yung tinatanungan mo. Baka mamaya, yung tinatanong mo, wala ring alam. Amen? O kaya baka mamaya, yung tinatanong mo, iba yung nasa isip niya. Kunya, nagtanong ka ng lugar. Lalo sa Pilipinas, pag nag-outreach kami doon, kung minsan yung mga parishes, yung mga parokya, minsan magkakapareho ng pangalan. Mamaya sinabi mo, ito, nasaan ba dito yung parish ni San Jose? O mamaya, iba yung tinuro sa'yo. Meron minsan, pag nag-outreach kami sa Pilipinas, minsan naliligaw Sasabihin, ay Brad, mali yung napuntahan mo, ibang parish po yan, doon po yan sa kabila. Di ba? So, siyempre, pag nagtatanong ka, dapat yung tinatanong mo, yung tamang tao rin. Kasi pag tamang tao ang tinanong mo, tamang sagot yung maibibigay sa'yo. Pero pag maling tao yung tinanong mo, huwag ka mag-expect na tamang sagot ang maisasagot sa'yo. No? Kapag hindi tamang tao ang tinanungan mo, ng tanong mo, imbes lumiwanag yung isip mo, imbes na masagot yung mga katanungan sa isip mo, baka mas lalong naging komplikado. Mas lalong gumulo yung isip mo. Di ba? Yung parang, siyempre, kunyari, yung, di ba, kung sa mga doktor, bawat doktor may mga espesyalista yan.
Di ba? Meron sa puso, meron sa atay, meron nag-uopera. Di ba? Baka may sakit ng mga surgeon, di ba? Marami yan eh. So kung yung sakit mo ay sa puso, yung pupuntahan mo is yung doktor sa puso, cardiologist, di ba? Huwag kang pupunta sa dentista kasi bakit mabubunutan ka ng ngipin. Di ba? So hindi pwede. So kailangan yung tatanungin mo yung tamang tao. So ang ating Panginoong Hesus, ang tinanong niya is mga alagad. Ang unang tanong niya, ano ang sabi ng tao tungkol sa akin? Yung ikalawa naman mga kapatid, ano naman yung sa inyo? So kasi bakit? Kasi nag-e-expect yung Panginoon na iba yung sagot ng mga alagad kesa doon sa mga tao. Di ba? Kasi bakit mga kapatid? Siyempre yung mga tao, na sabi ni Jesus, ano ang sabi ng mga tao? Kasi yung mga tao niya, hindi naman nakakasama ni Jesus yun eh. Sino yung mga nakakasama niya? Yung mga apostoles, yung mga alagad. Kaya kung meron man, mas may malalim na pagkakilala kay Jesus, hindi yung mga tao, kundi yung mismong kasama niya. Matulad dito, yung masasabi nyo tungkol kay Brother Ronald, kung ano lang yung nakikita nyo. Di ba? Siyempre, di ba? Yun lang eh. Pag nakakasama nyo lang ako, yun lang yung pagkakilala nyo sa akin. Pero sino yung mas nakakakilala sa akin? Yung tamang tao na tatanungin mo. Siyempre, una, yung mga magulang ko. Kilalang kilala ako niyan. Diba? Huwag yung kapitbahay ko. Kasi baka mamaya yung tinanungan mo kapitbahay ko tapos may galit pala sa akin, baka masama ang may kwento sa'yo. Diba? Mga ganun yun eh. Pag may gusto kang makilalang tao, kilalanin mo yung tinatanungan mo. Kasi baka mamaya tinanungan mo, may galit sa kanya eh. Oh, diba? Tapos sasabihin mo, ganun pala yun. Oh. Diba? Parang sinabi mo, kasi katulad sa amin, taga Iloilo, no? Sabi na, pag mga Ilonggo, mga malalambing. Oh. Hindi rin. Pag pumunta ka sa Iloilo, meron din parang galit din. Nagkataon lang na yung na-encounter mong Ilonggo, malambing. Di ba? Oh. Pero may mga lugar din sa amin na parang galit, pero normal lang yun. Diba? Oh, lalo may yung mga sa sa amin, yung mga nasa medyo na yun na talaga ano yun eh. Medyo iba na yung medyo matigas na yung ano doon. Di ba? O, kung sabi niya, kung Ilocano, di ba, sabi na, kuripot, di ba, ganon. Pero siyempre, yung na-encounter niya kasi, siguro, kuripot, pero hindi naman talaga, di ba? Kasi depende kasi yun sa taong na-encounter mo eh. Kaya minsan yung tao, pag naka-encounter ka na isang tao, parang yung iniisip niya, parang yung lahat ng tao doon, ganon. Which is hindi. Di ba? Kasi nakadepende yun kung sino yung na-encounter mo. Di ba? Baka ibang tao kasi yung nano mo eh. Di ba? So, ganun din mga kapatid sa buhay natin. Kaya nga, ang sabi ng mga tao, wala silang direktang sagot. Ang sagot nila, kayo daw po ay si Juan Bautista, kayo daw po ay si Elijah, kayo po ay si Elijah, sa Jeremiah, o ibang mga propeta. So, may kita nyo wala silang direktang sagot. So, sila ay nakadepende lang sa naririnig nila. At mahirap mga kapatid sa buhay dito sa mundo kung nakabase lang tayo sa naririnig natin. Amen. No? Baka mamaya iba yung napakinggan mo. So, naiiba kasi mga kapatid. Kaya nga may kita natin dito, iba yung sagot nila. Kayo daw po ay yung mga ibang propeta, Elijah, Juan Bautista. Di ba? So, may kita natin dito mga kapatid. Pero sabi ni Jesus, kayo naman. Ano yung pagkakilala nyo sa akin? Ano ako sa inyo? Yung tanong ni Jesus na yun mga kapatid is personal na question. No? Ano ba yung pagkakilala mo sa akin? Hindi ibig sabihin na matagal mo nang kasama, kilalang kilala mo na. Meron nga mag-asawa, tagal na, hindi pa kilala, ganyan ka pala. Hindi, totoo yan. May mga nagsasabing ganyan, di ba? No? Kung kailan tayong tumanda, may mga bagay pa pala ako hindi na-discover sa iyo. Di ba? May mga gano'n eh. Di totoo yan. Yung kala mo, minsan nga yung taong kala mo, tagal-tagal nyo na magkasama, kala mo, kilalang-kilala mo na eh. Pero bigla kang magugulat, uy, iba pala to. Di ba? Pag kalahati ng gabi pala to, nakahati yung katawan nito. Joke na, no? Nagbabago pa lang anyo nito baga ating gabi. Hindi, ano ko lang kayo, no? Kasi alam nyo na, yung oras nito medyo peligrosong ano, no? Oras di peligro. Yung oras, no? So, ang pinaka-point doon kasi, hindi kasi basihan yung matagal na kayong
magkakilala. Kasi meron kasi magkakilala, hindi naman kayo magkasama. Di ba? Iba kasi talaga yung tao na nakasama mo. Yung physically, ha? Di ba? Kunyari, sa gawain, kailan lang naman tayo nagkikita-kita? Pag may prayer meeting, pag may anniversary, nagkikita-kita tayo. Yes, kunyari, ilagay natin yung Toronto, 35 years anniversary. Yes, example, ilagay natin, 35 years na tayong lahat. Pero na nagkikita lang naman tayo pag may gawain lang. Pero hindi talaga tayo nagsasama talaga, di ba? Hindi pa rin itong mga alagad na ito, kasama ni Jesus saan man sa humayo. Kaya si Jesus nag-i-expect, mga kapatid, na yung pagkakilala ng mga apostoles na ito, yung pagkakilala ng mga disipulong ito na sumusunod kay Jesus, dapat mas malalim yung kanilang pagkakilala kay Kristo. Amen. Amen. Kaya sa paglilingkod, mga kapatid, ang kagandahan kasi pag na kay Lord tayo, yung mga bagay na napakikinggan natin, para lalo nating itong maunawaan, ipinararanas ito ng Diyos. Hindi kasi natin mauunawaan ang isang bagay unless na maranasan mo, ma-experiencehan mo sa buhay mo. Totoo po yan. Dati mo yung mga anak, sabihan, anak, mag-aaral kayo na mabuti para gumanda naman yung kinabukasan niyo. No? Huwag mo na kayo magbo-boyfriend, girlfriend. Kasi mahirap ang buhay, ganito. Minsan, alam naman nila alam naman may knowledge sila totoo naman yun. Kasi pag ganito, mahirap ang maghanap ng trabaho. Alam naman nila yun Pero kapag sinuway nila yung utos ng magulang, yung payo ng magulang, at nandun na talaga sila sa sitwasyon na itinuturo ng magulang, doon talaga nila maunawaan. Doon nila lubos na maunawaan, ay totoo nga pala talagang mahirap. Kasi bakit? Kasi nararanasan mo sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya ang kagandahan sa Diyos, mga kapatid. Ang kagandahan sa Diyos, hindi mo lang ito mapapakinggan, kundi sa buhay natin, ipararanas talaga ng Diyos. Kaya akala ng iba, yung paglilingkod sa Diyos ay parang bed of process. Na kapag nakakay Lord ka, palagi nilang masaya, walang problema. Akala mo lang yun. Mostly, mga kapatid, ganito yan. Pagbago ka lang sa paglilingkod sa Panginoon, kadalasan, mabilis kang ma-answer prayer. Pag may sakit ka, madalas gumagaling agad Alam mo kung bakit? Bakit agad ka na-answer prayer? Kasi alam na, kunyari, first time mo umatin sa gawain. Minsan, mostly sa mga first timer, yung mga baguhan, kapag sulat ng mga prayer request, most of the time, na-answer prayer agad. Kasi bakit? Kasi pag hindi na-answer prayer yan, yung first time na atin sa gawain, malamang sa next, hindi babalik. Katulad, may pre-over ako, may sakit, pre-over ko. Gumaling. Kaso ang problema, nang gumaling na, sabi ng coordinator, Brad, alam mo yung pre-over mo, wala na. Sabi niya, kailan kaya babalik yun uli? Sabi ko, pag may sakit na naman. No, pero sabi ko, wag may pag-pray na may sakit. Kasi minsan ganun ang tao Yung tao kasi minsan, lumalapit lang sa Diyos dahil may pangangailangan lang sa Panginoon. Diba? Yun lang kasi yung habol niya Yun lang ang gusto niya. Meron lang siyang personal na interest. Bakit siya lumalapit sa Diyos? Pero iba kasi yung mga tao na gusto mong makilala yung Panginoon. Kasi kung gusto mo talaga makilala ang Panginoon, ipaparanas ng Diyos yan Iba po kasi yung experience. Sabi nga, experience yung pinaka-the best teacher mo No? Yung ma-experience mo sa buhay, yan talaga yung talagang teacher mo, yung magtuturo talaga sa iyo Kasi bakit? Kahit saan ka mang dalhin, mga kapatid, kaya mong tayuan ang isang bagay, lalo kung na-experiencehan mo. Amen. Diba? Kunyari sa mga hukuman. Diba? Sa hukuman, ang para maging credible ka na witness, kailangan nakita mo. Nandoon ka, yung pangyayaring yun, nandoon ka, nakita mo, narinig mo. No? Yung tatlong to, importante ito. Hindi ka pwede maging credible na witness na hearsay lang. No? Sabi sa'yo, nandoon ka ba? Wala. Narinig mo ba? Wala. No? Nakita mo ba? Wala. Wala ka makukuha doon. So, ibig sabihin, ang kanyang testimonya na gagawin, invalido. No? Hindi siya valid. Wala siyang wala siyang halaga, wala siyang bilang. Pero ang tao, kapag naranasan mo yung isang bagay,
pabalik-balik na rin man yung tanong sa'yo, masasagot mo. Kasi bakit? Ikaw mismo, naranasan mo. Example, sa buhay natin, kunyari, paano mo mararanasan na ang Diyos manggagamot? Pinagaling ka. Kasi pinagaling ka eh. Di ba? Ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, kaya mong tayuan, kaya mong ipaglaban na ang Diyos ko manggagamot. Kasi bakit? Ikaw mismo sa sarili mo, naranasan mo, pinagaling ka ng Diyos. Pero kung wala, hindi ka nagkasakit at hindi mo naranasan yung kagalingan ng Diyos. Siyempre, ang masasabi mo lang, alam nyo, brother and sister, yung kasister namin may cancer, gumaling. Yung kasister namin, yung ubo niya, gumaling. Alam mo, sa aming mga preacher, mahirap yun eh. Pag may nagpe-pray over ka, naranasan ko yan. Yung pray over ko, may ubo. Sabi sa akin, sis, anong gusto mo i-pray ko sa iyo? Mawala yung ubo ko. Ako mismo, may ubo rin. Di ba? Ang hirap kaya yun. Mahirap kaya yung magpigil ka ng ubo mo rin eh. Di ba? Siyempre, baka may pag-pray over mo, ubo ka. Sasabihin sa iyo, ay Brad, may ubo ka rin. Mag-pray over na lang tayo. Ang ibig kasi sabihin mga kapatid, kunyari, paano natin napatutunayan sa buhay natin na ang Diyos ay manggagamot? Kasi naranasan natin eh. Meron tayong personal talaga na experience. Di ba? Nasasabi natin na ang Diyos is a great provider. Kasi bakit? Kasi naranasan natin na magkaroon ng shortage eh. Naranasan natin magkulang eh. Di ba? Kaya natatayo natin, God is my provider. Kasi bakit? Kasi naranasan natin na sa buhay natin na nagkaroon tayo ng kulang, pero sinuplayan ng Diyos. Amen? Ewan ko nga, kung parang na-share ko yata doon sa London eh, yung kinasal kami ni Sister White. No? Kasi mayroon tayong kasister mga kapatid, nag-alaga ng inahing baboy. Pinag-pray niya, sabi niya, Lord, inaangking ko, 16 ang magiging biik. Sa 16, sabi ng mga pamilya niya, sabi niya, sobra naman yung ano sa'yo. Parang imposible na. Pero yun ang pananampalataya niya, nanganak na yun, 16. Ako kakasal ako. Kakasal. May baboy niya ako eh. No? Sabi ko, Lord, yung nagpatuto, sister yun. Ako, preacher ako. Nakikinig lang sa akin. Sabi ko, Lord, kung sa kanya 16, akin Lord, kahit 14 na lang. Kahit 14, sabi ko. Kung medyo kung sa amin ka daw medyo pigado, sabi ko, gawin mo na lang 16 din, no? Ina-expect ko na. Nanganak yung baboy, 5 lang. O, 5 lang. Siyempre, sira yung budget mo. Sira. Kasi bakit? Hindi pa kami nakabayad sa reception. Yung reception, no? O, mabayaran mo pa yun. Diba? Siyempre, sira yung budget mo kasi nagbilang ka na eh. Sabi ko, kahit 40 nang biningi ko kay Lord, kahit 12 lang, kahit 10 lang, okay na. Nakakwentado na eh. No? After 4 months, pwede na i-dispose. Kaso siyempre, sa baboy minsan, nakadepende kasi yan sa yung presyuhan eh. No? Kahit pag yung nagkataon na yung month na yun, mababa yung bilihan. Kahit malaking baboy mo, mura pa rin yun eh. No? Kaya, mahirap talaga. No? Anong nangyari mga kapatid? 3 araw na lang. Hindi pa kami naka-fully paid doon sa reception. Siyempre, nakakaya yun, di ba? Sabihin niya, reception pabunggang. Wala pa ng budget, di ba? Mga ganun eh. Nakakaanong sitwasyon. Talagang napipressure ka. Nung mapapaisip ka, paano ito? Anong gagawin ko? Alam niyo minsan, kung the more mo na iniisip yung problema, kaya ng tao nagkakaroon ng depression. Dito sa Canada, ang daming depression eh. Nagkakaroon na de-depress ang tao. Kasi bakit? Kasi hindi pwede na yung bangko mo, lalo na yung debit mo, walang laman. Kasi every month may kumukuha. Gusto mo sa hindi, may kakaltas, mawawala eh. Diba may kumukuha eh. So kung yung iisipin mo nang iisipin, talagang made-depress ka. Mawawalan ka ng pag-asa. Amen? Meron tayong mga kasister, ganyan mga kapatid, na pumunta dito sa Canada, solo lang siya eh. Wala pa yung pamilya niya. Kaya siyempre, wala siyang matakbuhan, wala siyang malapitan, kasi wala kang dito, pamilya eh. Pero salamat, mayroong mga kapatiran sa Diyos. Diba? Naalala niya yung kasi sa Pilipinas, dati siyang youth, diba? Sa gawain. Kaso matagal siyang nawala sa gawain. Pero pagdating niya dito sa Canada, talagang made-depress na siya. Kasi bakit? Wala na siyang financial eh. Diba? Wala na siyang financial, mga kapatid.
Pero salamat sa Panginoon kasi bakit? Nang pumunta siya doon sa lugar ng Mississauga, meron siyang kasister, no, na nakilala. No, sabi niya, ating ka doon sa gawain. Ito nalaman El Shaddai, di ba? So, may mga kapatiran, mga kapatid, na ginagamit ang Diyos. Di ba? Na para ano, mga kapatid? Sila yung maging daluyan na ipadama sa atin na para ipadama ng Diyos na siya ang Diyos na hindi nagpapabaya. Na siya ang Diyos na nagpro-provide ng ating pangangailangan. Di ba? Yun ang kagandahan kasi kapag merong ng kapatiran sa Panginoon eh. Kasi bakit nandun yung tulong? Di ba? Yung minsan yung pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang, pero i-remind ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa. No? Kasama natin siya. Amen? So, yung nagpro-provide, anong nangyari mga kapatid? Parang made-depress na ako ng time na yun. Kasi iniisip ko yung babayaran eh. Parang nakaramdam na ako, parang nanlalamig ako. Mahirap pala pag nag-iisip ka masyado, lumalalim yung iniisip mo. Makakaramdam ka, parang nanlalamig ka eh. Na kapag pinagpatuloy yun, magkakaroon ka ng nervous breakdown eh. Kasi mararamdaman parang ang lamig. Pero salamat, nandun yung salita ng Diyos. Nandun agad yung presensya ng Diyos. Sabi, parang naano ko agad, nandun agad yung salita ng Diyos. Sabi ko, itigil ko na yung pag-iisip na to. Kasi bakit? Sabi ko na, nag-pray na lang ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa babayarin. Gulat ako, kinabukasan, tumawag yung yung tiya ko. Sabi niya, Ron, nagpadala ako dyan sa Palawan, sabi niya. O na, pasensya ka na, maliit lang to. Tapos nagulat ako mga kapatid, yung blessing na dumating, tamang-tama para ibayad doon sa reception. So doon mga kapatid, dahil sa experience ko yun, kaya kong tayuan, God will provide. Kaya i-provide ng Diyos. Kasi bakit? Ako mismo naranasan ko eh. Pero kung hindi ko pa nararanasan yung bagay na yon, mahirap eh. Mahirap tayuan yung isang bagay na hindi mo pa naranasan eh. Yun ang kagandahan sa Diyos. Yun ang kagandahan kapag nakakay Lord ka mga kapatid. Nagpapakilala siya sa atin personally. Ikaw mismo mararanasan mo sa buhay mo eh. Diba? Nandun yung protection ng Diyos. Diba? Sa atin siguro, ilang aksidente na yung naranasan nyo. Diba? Ako, sabi ng magulang ko, kakapanganak ko pa lang. Mga ilang days pa lang akong pinanganak. Nilagay ako sa duyan. Duyan. Nahulog si brother. Nahulog ako sa duyan. Baby pa ako nun. Medyo nangingitim-ngitim na daw ako ng time na yun. Napapatawag na nga ng pare kasi baka talagang yung nangingitim na. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ng tatay ko, ng mga magulang ko, parang may isang tao doon na hindi naman taga doon, no? Tapos hinilot lang. No? Tapos yun, bumalik uli yung pangangatawan ko, no? Baby pa ako, siyempre, pag baby, sensitive pa eh. Hindi kilala ng magulang ko kung sino yung taong yun. Diba? Pero may kita mo mga kapatid, doon palang pinoproteksyonan ka na ng Diyos eh. Na na-aksidente ako sa motor, ganun din. Going ako sa outreach. Nagmumotor lang ako, nasa ako sa Antique. Ang problema minsan, yung gabi na, siyempre alam mo na, pag nagmumotor ka at nasa mga, sa mga palayan ka, daming insekto niyan pag gabi. Siyempre, naka-helmet ako, binaba ako ngayon para hindi pasukin ng ang problema, pag naka-helmet ka rin, yung mo, pag may nakasalubong ka, silaw ka eh. Meron doon yung kuliglig. Kuliglig sa amin yun, yung pinalit nila sa kalabaw. No, yung makina yun eh, na pang-araro. Imbes na dito sila sa gilid, dumaan, wala pang ilaw, doon mismo sila sa karsada. Yung problema, siyempre, dahil nakaganon ako, tapos na medyo nasilaw na, binagalan ko na eh. Kasi hindi ko na makita. Yung problema, malapit na pala yun. So, nabangga. No? Nagkaroon ako ng fracture sa ko. So, pero may kita yung mga kapatid, nandun pa rin protection ng Diyos eh. Di ba? Nagkaroon lang, may bali lang na buto. No? Bali lang naman eh. Di ba? So, mga isang buwan ako muna nag-recover kasi hindi ako pwede maoperahan kasi may paso pa eh. No? Tapos, kinukuha na ako ng buto dito. Yung sa ribs, yung sa may, ang tawag dito? Basta dito ang parte, no? Sa bone marrow mo, no? Tapos yan, ginawa bone grafting. Sabi ng doktor, 1 taon ka bago makakatayo, no? Pero sabi ko, hindi 1 taon, 1 buwan pa lang nilakad ko. No? Bumalik ako sa kasi
Ang kagandahan doon, hindi yung bakal, wala sa loob, nasa labas. No, nasa labas, nandito lang yun. Tapos, bumalik ko sa pagmimisyon. No, sabi ko, ito yung pagkatawag ng Diyos sa akin eh. No, hindi ko inangkin na isang taon ako hindi makakalakad. No? Isang buwan pa lang, sabi ko, tinawagan ko yung head ko sa Antique. Sabi ko, sir, babalik na ako sa misyon. Nakasaklay ako, no? Talagang may bakal. Doon pala mga kapatid, naranasan mo eh, yung protection ng Diyos eh. Di ba? Minsan pinararanas ng Diyos yun eh. Yung mga bagay na yun. Kasi bakit may itinuturo ang Diyos eh. Di ba? Sa buhay natin, yung problema. Alam niyo mga kapatid, yung problema, normal sa tao may problema. Pag wala ka ng problema, yun ang pinaka malaking problema mo. Di ba? Kasi nga, normal sa tao ang may problema. Pag wala kang problema, hindi ka na normal. Di ba? No. Pero yung sa mga problemang dumarating sa buhay natin, ang itinuturo kasi ng Diyos yun, paano tayo magtitiwala sa Kanya? Paano ka magtitiwala sa Diyos? At dapat mong pasalamatan sa Diyos pag may problema ka. Kasi yung iba, at least hindi mo na kailangan maghanap ng problema. Maraming tao ngayon naghanap ng problema sa buhay. Di ba? Lalo sa Pilipinas, di ba? Nananahimik ka, bigla, magsisigaw ng away, o naghanap ng problema. Pero ikaw at least, hindi mo na kailangan maghanap, nandyan na. Pero yung mga problemang yan, yung mga challenges sa buhay, part kasi yan para tumibay, tumatag yung pananampalataya natin sa Diyos eh. Di ba? So, may kita mo mga kapatid, ang problema hindi naman dapat problemahan yan eh. Ang problema, sinusolusyonan, hindi pinoproblemahan. Kasi the more mong pinoproblema yung problema mo, nadadagdagan at nadadagdagan ang problema. Diba? May problema ka na, pinoproblemahan mo pa, o dalawa na. Diba? Ang problema, hindi pinoproblemahan, sinusolusyonan. At ano yung solusyon natin sa problema? Simple lang. Naniniwala ako na ang Diyos alam yung problema ko. At naniniwala rin ako na alam ng Diyos yung solusyon sa problema ko. Bakit ako mamumblema? Ang gagawin lang natin, tinuturuan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya at hingin sa Diyos yung solusyon sa problema natin. Hihingin natin ngayon yung guidance ng Diyos. Tuturuan tayo ng Diyos, ganito ang gawin mo. Kasi hindi yung pangangailangan natin, hindi magic yan na bilang bang, andyan na agad. Na parang wala na tayong gagawin. Kasi pag humingi ka sa Diyos at wala ka nang gagawin, huwag na tayo magtrabaho. Hingi na lang tayo kay Lord. Kaya yung Panginoon mo, pahingi noon. Pahingi noon. Yung Panginoon mo, pahingi noon. Minsan yun ang pagkakilala mo sa Diyos. Minsan maraming tao, gano'n yung pagkakilala sa Panginoon, o Panginoon. Binabago yung pagpronounce, Panginoon, pahingi noon. Minsan gano'n lang yung pagkakilala sa Diyos. Nalapit lang sa Diyos, pag may hinihingi. Tapos pag wala nang hinihingi, wala na rin. Di ba? Hindi po ganun yung paglilingkod sa Panginoon. Nagpapakilala ang Diyos, hindi yung parang pagkailangan lang natin siya, tsaka tayo lalapit sa Kanya. Diba? So, ang Diyos nagpapakilala personal eh. Kasi pag personal mismo, sa sarili mo, naranasan mo ang Diyos, hindi mo kayang iwan ang Diyos eh. Kasi bakit? Kasi naranasan mo siya sa buhay mo eh. Diba? Maraming tao minsan, yung paglilingkod mo, hindi nila nauunawaan yung paglilingkod mo. Sasabihin nila, Sabadong-Sabado, dapat nagpapahinga ka. Tapos bukas, nasa simbahan ka na naman. Diba? Parang sa kanila, parang waste of time, parang nagsasayang ka ng oras mo, nagsasayang ka ng panahon mo. Sa mga tao hindi nakakaunawa, mahirap sa kanila i-explain eh. Diba? Mahirap i-explain ang isang bagay sa isang tao kung hindi niya nararanasan yung naranasan mo. Pero kung nararanasan ng isang tao, yung nararanasan mo, madali niyang maunawaan eh. Kasi bakit? Kasi pareho kayo ng pinagdaanan. Diba? Oh. Amen po ba? Kasi bakit? Kasi pareho pinagdaanan nyo eh. Pero kung yung tao, hindi niya napagdaanan, yung pinagdaanan mo, mahirapan mong i-explain yan eh. Diba? So, ganun sa buhay natin. Kaya marami tayong nararanasan sa Panginoon. Sabi niya, anong pagkakilala mo sa Kanya? Oh. Kung tayo kaya tatanungin, ano ba yung pagkakilala natin kay Jesus? Anong pagkakilala natin sa Panginoon? Kaya nga dapat, ano man yung nangyayari sa buhay natin, isang malaking opportunity na binibigay ng Diyos sa atin para natin siya makilala. Diba?
na makilala natin ang Diyos sa buhay natin. Yung mga sitwasyon na minsan parang wala ka ng malalapitan, parang pakiramdam mo, wala nang solusyon yung problema mo, pero magugulat ka eh. May darating na solusyon eh. Di ba? Yung minsan yung mga bagay na akala mo wala nang pag-asang maayos, pero magugulat ka, naayos eh. Diba? Kasi may mga bagay minsan kasi na hindi natin kaya. Yung mga bagay na hindi natin kaya, dito tayo tinuturuan ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Amen. Kasi kapag ang lahat ng bagay kaya mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, kung kada hingi natin sa Diyos, nandyan agad, wag na tayo magtrabaho. Kasi bakit? Pagising mo sa umaga, pray ka, Lord, bigyan niyo po ako ng sinigang. Sinangag pala, sinagag, Lord, with itlog, tsaka Lord, tapsilog. Tapos pag mo, nandyan na agad. Tatrabaho ka pa? Di na. Di ba? Pagtapos mo mag-breakfast, tulog ka uli. Tapos i-alarm mo yung, yung cellphone mo na mga 11:30 para lunchtime, no? Tapos, ano ka naman, ma-pray ka naman, Lord. Di ba? Lord, may sabaw naman, Lord. Di ba? Di ba? May ano. So, kung kada pray natin sa Panginoon, nandyan agad. Di ba? Hindi ganun eh. Ang Diyos, mga kapatid, i-guide tayo ng Diyos. Ito yung dapat mong gawin. Pero siyempre, paano natin malalaman yung guidance ng Diyos? Kailangan, kaya nga tayo nagpipray. Kaya nga tayo nananalangin, kaya nga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? Pero yung pagsasalita yung pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi yung parang cherry picking. Tama yung sinasabi ni sister. Dapat binabasa yung salita ng Diyos by chapter. Hindi pwede kasi yung yung cherry picking lang. No? Kunyari may problema ka, ano nang gagawin ko? Tapos humingi ka, nandun ka sa kunyari nasa building ka na. Tapos nag-iisip ka, ano ba, masusolusyon ang problema ko? Lord, magbigay ka ng palatandaan, Lord. Oh. Tapos pagtingin mo dun sa bintana, nakita mo yung Nike, just do it. No, Nike, no, just do it. No. Yung naiisip mo, dahil hindi mo na kaya yung problema, tatalong ka na sa building eh. No? Oh. Tapos nakita mo, Nike, just do it. Oh. Lord, ito na ba? Oh. Hindi ganon. Kaya nga pag tayo ay sinasaliksik natin ng salita ng Diyos, hindi yung parang cherry picking. Diba? Kasi baka mamaya mabasa mo dun yung kay Judas. Diba? Gawin mo na, pinaplano mo. Oh. Diba? Hindi po ganon, mga kapatid. Kaya nandun yung guidance ng Diyos eh. No? Ang Diyos, i-guide tayo ng Panginoon. Pero dapat yung guidance ng Diyos na yun, willing tayo na sundin. Kasi ang sabi ng Bible, iba yung pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Kasi minsan, hihingi tayo, may mga tao ganito, no? May mga tao hihingi ng advice sa'yo. No? Ang tagal, ilang oras kayo nag-usap para lang ma-advisean mo. But the end, mga kapatid, yung in-advise mo, yung kanya pa rin yung susundin. May mga ganun minsan, no? Parang siya nung magtanong ka pa. May mga ganun minsan, no? Yung magtatanong sa'yo, tapos nang sinagot mo hindi rin naman pala susundin, di ba? Minsan ganun, sabi nga ng Bible, yung pamamaraan ng Diyos, iba sa pamamaraan ng tao. Di ba? Minsan sa tingin natin, parang Lord, hindi yata ito akma, parang hindi yata ito yung tamang solusyon sa problema ko. Di ba? Pero hindi yun eh. Iyan ang sinasabi ng Diyos eh. Di ba? Pag ang Diyos kasi gumawa sa buhay natin, dalawa yung nakikinabang. Di ba? Parang sa sinabi ng Bible, kapag ang tao ay nagkasala sa iyo, patawarin mo. Di ba? Siyempre, minsan, ang isip ng tao, nagkasala na nga sa akin eh. Di ba? Tapos ako pa yung magpapatawad, ako pa yung magpapakumbaba. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid, yung kay Magdalena, di ba? Yung nahuli siyang nangangalunya, sabi doon. Anong sabi doon mga kapatid? Kung sino man sa inyo walang kasalanan, siya ang unang magbumato. Sabi doon, walang bumato. So, both side, pinagpala ng Diyos. Bakit? Una, si Magdalena, pinagpala ng Diyos kasi naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos. Ano naman yung blessing sa mga taong gustong bumato sa kanila? Yung bumato sa Kanya. Yung blessing doon sa kanila, naunawaan nila na kahit sila ay makasalanan din. Kaya ang Diyos pag kumilos mga kapatid, double sword, both parties, talagang pinagpapala ng Diyos.
Pero maunawaan lang natin yung mensahe ng Diyos yun kung tayo bukas yung isip natin. Ha? Pag bukas yung isip mo, maunawaan mo, Lord, ito pala yung pamamaraan mo. Meron tayong kasister, may kasister tayo na yung anak niya, pulis yung anak. Ano na yun, doon lang mismo sa bayan nila na-assign. Yung nagkaroon ng Marawi SEDS, di ba? Ano na, yung anak niya, bago yun, i-assign sa Guimaras, taga Iloilo. Sabi ng nanay, Nak, pwede mo naman sabihan yung head niyo doon sa kampo na wag ka na i-assign doon sa Guimaras, dito ka na lang sa Iloilo. Kung hindi man dito sa bayan natin, kahit saan na lang na bayan sa Iloilo, doon ka na lang. Wala siyang magawa. Inassign ngayon doon sa Guimaras. Medyo parang sama ng pakiramdam na. Sabi, Lord, hindi mo na kami in-answer prayer. After na-assign siya doon, yung mga kasamahan ng anak niya na mga pulis, pinadala sa Zamboanga. Yung may gera, yung may SEDS. Diba? Kaya sabi niya, Lord, salamat. Kontrang-kontra pa naman ako na inilipat yung anak ko sa Guimaras na pwede naman magpulis dito sa may Iloilo, bakit pa inassign doon? Yung pala, iba pamamaraan ng Diyos eh. Kasi kung hindi siya na-assign sa Guimaras, doon siya ipapadala. So, iniwas lang siya ng Diyos eh. Di ba? Minsan kasi ang problema sa tao kasi minsan, nagmasyado tayo nagmamarunong sa Diyos eh. Di ba? Minsan parang pakiramdam natin, Lord, ito yung mas maganda eh. Ito yung mas maganda, ito yung mas okay eh. Pero hindi yan eh. Iba yung pamamaraan ng Diyos eh. Kung nasunod yung gusto ng nanay niya, edi ang laki ng pagsisisi niya. Diba? Hindi na siya makatulog ngayon. Siyempre, nagagera doon. Nag-aaway doon. Diba? So, may kita natin, iba yung pamamaraan kasi ng Diyos eh. Iba yung pamamaraan natin. Ang ano lang doon ng Diyos, yung total surrendering natin, handa ba tayong sumunod sa Kanya? At kung handa tayong sumunod sa Panginoon, ang Diyos patuloy magpapakilala sa atin eh. No? Makikilala natin, kaya nga si San Pablo, isa lang yung desire niya sa puso niya, makilala niya ang Diyos lubusan sa buhay niya. Diba? Kasi pag nakilala mo yung Diyos, mga kapatid, ano man yung pwede mong karapin sa buhay, kaya mo siyang tayuan. Kasi alam mo, kilala mo yung Diyos, hindi ka pababayaan eh. Diba? Hindi tayo pababayaan. No? Mapunta ka ba sa isang lugar na ikaw lang mag-isa doon, alam mo, nandun yung protection ng Diyos. Alam mo na may gagamitin doon ang Diyos. Di ba? Na may gagamitin na kamay ang Diyos doon para ipakita sa atin yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan sa buhay natin. Kaya ang sagot nga ni Pedro sa ating Panginoon Jesus, sabi, ikaw ang anak ng Diyos. Di ba? So sabi niya, mapalad ka dahil ang katotohanan ito ipinahayag hindi ng tao kundi ipinahayag mula sa Diyos. Di ba? Kaya tingnan mo mga kapatid, no, yung karunungan ng Diyos hindi natin talaga hindi natin kayang tarukin, no? Arukin yung pamamaraan ng Diyos. Diba? Kaya nga yung pamamaraan niya, yung isip ko hindi katulad ng isip nyo. Yung pamamaraan ko hindi katulad ng pamamaraan nyo. Minsan may mga bagay na parang hindi mo maunawaan. Pero minsan kasi hindi mo na kailangan unawain eh. 'Di ba? Kailangan mo na lang is pagkatiwalaan ng Diyos eh. May mga bagay na parang ang hirap, Lord, ang hirap na maunawain, Lord. Kasi may mga bagay talaga hindi mo maunawaan eh. Kasi kung naunawaan mo yung pamamaraan ng Diyos, hindi na siya Diyos. Diba? Kasi nabasa mo utak ng Diyos eh. Kaya nga iba yung isip niya, iba yung isip natin. Kasi kung naunawaan mo yung isip ng Diyos, ay hindi na siya Diyos. Kaya may mga bagay sa buhay natin na hindi mo talaga maunawaan. Amen? Kasi bakit? Kasi may mga bagay dyan, ang tinuturo sa'yo ng Diyos is magtiwala ka. Huwag ka sa karunungan, kaya sabi niya, trust in the Lord with all your heart, buong puso't lubusan, at huwag ka manangan sa sarili mong karunungan. Diba? Sa lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo, siya ay sanggunuin at ikay itutumpak sa tamang landas na iyong tatahakin. Ganun yung tiwala eh. Tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala. Siguro narinig nyo na ang kwentong ito kasi madalas ito ginagamit, di ba? May isang tao, gabi na, nahulog sa bangin. Nahulog sa bangin. Dahil madilim, talagang, nang nahulog siya, talagang naganap siya ng kakapitan niya.
no? At dahil nakahawak siya ngayon sa isang sanga, no? At dahil doon mga kapatid, hindi niya alam kung yung kanyang babagsakan, talagang siya, nakasabit siya doon, buong magdamag, buong gabi. Kahit meron na siya naririnig, sabi, bitawan mo, bumitaw ka. Ayaw niyang bitawan yung kanyang hinahawakan kasi bakit natatakot siya, nasabangin siya eh. Hindi niya alam yung kanyang babagsakan. Ayaw niya makinig dun sa tingig. Sabi ng tingig, bitawan mo na. Ayaw pa rin bitawan. Kasi nga bakit? Kasi ang niisip niya, madidisgrasya. Dumating ang medyo nang lumiwanag na sa umaga, malaking panghihinayang niya. Kasi bakit? Kasi yung distansya ng paa niya sa lupa, isang dangkal na lang. Di ba? Anong problema? Ano yung message dun mga kapatid? Kasi hindi mo alam eh. Sa buhay natin, hindi natin alam yung future. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Pero yung kabutihan doon, yung maganda doon, alam ng Diyos kung anong magaganap sa kinabukasan. Kaya nandun yung pagtitiwala natin sa Kanya. Yun ang kagandahan kasi pag may Diyos ka. Isipon nyo na lang kung walang Diyos. Nasa sitwasyon ka na ang doktor, sabi ng Diyos, doktor, wala na akong magagawa. Pag ang doktor nagsabing wala na magagawa sa sakit, ibig sabihin, wala na talaga yun. E paano kaya yung problema mo pinagdaraanan mo sa buhay, kahit ikaw mismo, hindi mo na alam kung anong solusyon sa problema mo at walang Diyos? Ano kaya pwede mong isipin? Kaya yun ang advantage pag na kay Lord ka eh. Kasi bakit? Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Amen. Ang taong walang pag-asa, ang tawag dyan, living dead. Buhay ka pero parang kang patay. Bakit ba tayo every morning gumigising ka, bumabangon kasi sa higaan mo? Ano ang reason? Kasi umaasa tayo na sa bawat kinabukasan, mayroong pagpapalang naghihintay. Yung pag-asa eh. Kasi kung wala kang pag-asa, babangon ka pa ba? Ang isipin mo lang, pag bumangon ako, dadagdagan lang yung gutom ko. Masabi, problema na naman yan. Di ba? Parang gano'n isipin mo. Wala ako na sa Pilipinas ka, di ba? Pag bumangon ako dito sa inigaan ko, madadagdagan yung gutom ko. Problema na naman itong kakainin ko. Wala ka ng pag-asa eh. Pero dahil may pag-asa tayo, bumabangon tayo. Na alam natin na sa kada kinabukasan, mayroong pagpapalang naghihintay. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Amen. So sa oras na ito mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos eh. Ang Diyos nagpapakilala sa atin personal. Kaya sa paglilingkod, marami tayong pwedeng maranasan. Marami, mga kapatid. Mararanasan mo, katulad sa amin sa Pilipinas, pag nagmi-mission kami, yung Bagyong Frank pa lang eh. Yung Bagyong Frank pa lang, nasa ako sa bundok, 7 cities. Isang linggo ako doon. May dala akong gitara, tapos may dala pa ako yung konsumo ko sa isang linggo. Kasi doon ka, sa bundok eh. Hindi makatawid yung jeep. Kasi talagang dadaan kasi sa naputol yung tulay, dadaan ka talaga doon sa ilog hanggang dito yung tubig. 'Di ba? Hindi naman pwede sabihin ko, uwi na lang ako, Lord. 'Di ba? Talaga talagang dadaan ka doon sa kaganon ko. Dala mo yung gitara mo tsaka lalo pag sa mabundok kami na-assign. Meron kaming ibang kapatira mga kapatid, preacher. Yung gawain ito, chapel. Ito yung basketball court. Bundok sa Tubungan. May nagpe-prayer meeting kami. Ito naman, basketball pa silang basketball. Ang ingay. Nangyari, nag-run out. Unang namatay yung dun sa may basketball court. Kaya akala nila pinatayan sila. Siyempre, sa mga bundok minsan, wala namang lisensya yung mga doon. May nagpapa, bang! Ganun. Alam niyo, yung mga prayer partner, nagdapaan gano'n. Nagdapaan. Pero yung preacher, sige lang, tuloy lang, mga kapatid. Mga kapatid, tuloy lang. Tayo. Magtiwala. Alam niyo, may kasister doon talaga, hindi dumapa. Hindi siya natakot, hindi natinag. Sabi ng ating brother, nakikita nyo ba itong si sister? Ganito yung tunay na mapananampalataya sa Diyos. Hindi natitinag. Diba? Tapos after ng prayer meeting, sinabihan siya ng coordinator, ay Brad, alam mo, bingi yun.
Bingi pala kasi na nagpaputok, hindi niya narinig. Kaya parang siya mismo, nagtaka, bakit nagdapaan? No? So makikita nyo, marami kang mararanasan eh. No? Meron din sa amin na yung habang nagpipreach ka, tututukan ng baril, totoo yun. May mga kapatiran tayo habang nagpipreach na tinutukan ng baril. Pero kailangan mo kasing tayuan yung salita ng Diyos eh. Di ba? Pag nangangarap ka, tinutukan ka ng baril, manginginig ka sa Pero kasi ang tatayuan mo doon is yung pananampalataya mo eh, yung salita ng Diyos eh, na hindi ka pababayaan ng Diyos eh. Di ba? Lalo sa mga 90s minsan, tinitirador pa kami yan eh, sa plaza, tinitirador. Bang, bang. Eh, hindi niya matamaan yung ilaw. Kasi yung mga plaza sa mga probinsya, nakalatay lang ng gano'n yan, no? Oh. Eh, tinatarget, hindi niya ang ginawa niya, lumapit na lang. Pero tuloy yung gawain. Di ba? Maganda nga, sabi ko nga, ang paglilingkod dito sa Canada, napaka-relax lang eh. Oh, medyo relax. Kumpara mo sa Pilipinas, nasa plaza ka. May mga lasing dyan, may mga magkamali ka lang na sasanin mo, may lilipad na bote, bang! Oh. Di ba? Kung mahina yung pananampalataya mo, mahina yung loob mo, eh, di ba? Baka, mga brother, no, baka, madidistract ka eh. Pero may kita mo yung sa mga pinagdaanan mo yun, doon tumatatag yung pananampalataya sa Diyos eh. Di ba? Iba kasi yung experience mo eh, hindi yung narinig mo lang eh. Katulad ng mga taong yun, narinig lang eh. Sabi ni kayo daw po si Juan Bautista, ganito. Pero sa atin mismo, kaya natin patutuhan na ang Diyos ay mabuti. Kasi mismo sa buhay natin, naranasan natin eh. Di ba? Kaya kung ano naman po yung pinagdaraanan natin sa buhay, natin to tanggapin natin ito ng may pananalig na opportunity yan na ibinibigay ng Diyos eh, para makilala natin siya sa buhay natin. Di ba? Marami tayong pwedeng pagdaanan eh. But sabi ng Lord, in all circumstances, give thanks to the Lord. Magpasalamat tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos kontento. Magpasalamat. Yun ang problema kasi sa tao, minsan hindi marunong magpasalamat eh. Da? Yeah, humingi ko niya sa Pilipinas, humingi ka, Lord, bigyan mo ako ng ulam. Binigay sa iyo kamatis. Kamatis lang, iba magrereklamo pa, di ba? Itinapon yung kamatis. Anong nangyari? Problema sa ngayon, wala siyang ulam. Amen? Oh. Pero kung kamatis binigay siya, nagpasalamat ka, Lord, salamat sa kamatis na ito na binigay mo, Lord, salamat. Kinabukasan yung kamatis mo, dadagdagan ng Diyos ng labanos. Labanos, di ba? No, nagpasalamat ka po ulit, Lord, salamat sa labanos, Oh, kinabukasan yan, mga kapatid, dadagdagan ng Diyos ng Hindi, sa amin yan, lalagyan mo na yung dilis. Yan. Ganda kasi yan, dilis, oh. Yung kamatis, lagyan mo labanos, tapos dilis. Oh. Tapos next day naman, lagyan naman ng sili. Wow, hallelujah. Sa amin kasi sa Iloilo yun, maganda yun, no? So may kita mo dito, mga kapatid, kapag marunong tayo magpasalamat, yung blessing ng Diyos, ba? Nabubuo. No? Hindi tayo magkukulang. Amen? So sa oras na ito, mga kapatid, ito po yung gusto ipaabot ng Diyos po sa atin. No? Ano man po yung pinagdaraanan natin sa paglilingkod, hayaan natin na ang Diyos ay patuloy na kumilos sa buhay natin. Amen? Sa oras na ito, tayo po ay tumayo.